my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you go. Come on, take me deeper than my feet will ever walk, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without I wanna trust in the Lord. We walk upon the water wherever you go. Take me deeper than my feet could ever wander. My faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you go. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. We wanna trust in One Spirit, lead me. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you go. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you go. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Let me trust in you, Jesus. Let me trust in you, Lord Jesus. As we walk, gonna trust in you, Lord. Please sing it from your heart as you trust in me. Sing it a love song. Wanna trust in you, Jesus. Trusting in the name of Jesus. We're giving everything to you today, Lord. And as we sing this song, and I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine.
Alright, purihin po ang Panginoon Diyos. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang hapon. Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon, gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw ng linggo. Happy Amazing Sunday! And I hope that you are all doing well. Kagaya ng lagi ko pong sinasabi, ano man po ang ating po mga pinagdadaanan, gaano man katindi, gaano ka-challenging, gaano kahirap, gaano man kabigat ang inyo pong mga pinagdadaanan sa buhay, gusto ko pong sabihin na tiyak, biblically speaking, mas marami pa rin po tayong mga dapat na ipagpasalamat na bagay sa ating pong Panginoon. This is Pastor Paul Balgos of Amazing of Crossover Campus. And kung nasan man po kayong panig ng mundo ngayon, gusto ko pong makita sa comment section, where are you attending right now? Kayo man po ay nakakapanood ng amin pong 7 p.m., 1 p.m., 1 a.m., 10 p.m. na mga virtual o online na pananambahan natin, pwede pong itype nyo sa comment section para at least alam po natin ng ating pong online team kung hanggang saan na po ba nakakaabot ang pagbabahagi po natin ng mabuting balita ng ating pong Panginoon. At habang binabanggit nyo po yan o tinatype nyo sa comment section, gusto ko lamang i-shout out, gusto ko po na batiin yung mga madalas na po natin nakakasama dito. We have amazing people na kung saan nakakasama po natin from Nigeria, meron po tayong mga taga Pampanga, shout out po sa mga taga Norway, meron po tayong nakakasama from New York, United States of America, sa New York po, meron pong taga California, may taga Florida, meron pong taga Singapore, meron pong taga Kingdom of Saudi Arabia, meron pong mga taga Qatar, meron pong mga taga Jordan. Purihin po ang Panginoon dahil po every time na binabanggit nyo, nagko-comment po kayo sa ating pong Facebook page, na tumataba po lalo ang aming puso knowing na meron po tayong mga naaabot ng mabuting balita ng ating pong Panginoon Diyos. So nasa second installment na po tayo ng ating pong July series entitled Dark Nights. Can you type that in the chat, Dark Nights? Pinag-usapan po natin yung pinaka-series opener po natin last week, When God Seems Silent. Kapag ka ang ating pong Panginoon ay, alam mo yun, tahimik sa mga yugto ng ating buhay, every time na meron po tayong dinadaanan na grief, meron pong mga pagdududa, meron pong doubt, meron pong mga unanswered prayers. Mga kapatid, napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon. You know what? One of the hardest experiences in the Christian life is not suffering. Let me just repeat it. One of the hardest experiences in our Christian life is not suffering. Hindi po yung mga matitinding pinagdadaanan natin, kundi yung suffering po without explanation. Yung panalangin na tila baga parang hindi mo naririnig ang response ng ating Panginoon. Yung pag-aantay na parang walang pagkilos, yung pagtitiwala na feeling mo wala kang comfort na nare-receive mula sa ating Panginoon. At marami po sa ating mga Christian, whether ikaw ay new believer, matagal ka ng Christian, 50 years, 13 years, perhaps yung iba sa atin, 2 decades ng Christian, marami mga believers po ngayon ang nag-a-assume na kapag ka madilim ang buhay ko, kapag ka mabigat ang pinagdadaanan ko, baka iniwan na ako ng Diyos. Pero sa pag-uusapan po natin sa mga sandali pong ito, si Isaiah, yung text po na nakukuha natin, Isaiah tells us something surprising. Why? Kasi ito pong mga taong pag-uusapan natin ngayon, sila po yung mga taong hindi po perfect pero may tao pong sila po yung tao na may takot po sa Diyos. Sumusunod sa boses ng Diyos and yet walk in darkness. Now, the million dollar question na pag-uusapan po natin ngayon, paano po ba ako makakalakad sa mga pinagdadaanan ko na season ng buhay ko na hindi po ako nawawala sa tamang landas? So samahan niyo po ako sa atin pong topic, second installment na po ng atin pong July series Dark Nights. Samahan niyo po ako sa ating topic entitled Walking in the Dark. Pwede niyo po bang i-type sa comment section, Walking in the Dark. Now, the million dollar question na ating pong sasagutin sa umaga, tanghali, gabi, depende anong oras po kayo nakakapanood. Paano tayo makakalakad sa pinakamadilim? I don't know kung ano po yung pinakamadilim na pinagdadaanan po natin sa ating buhay bilang isang Christian. Perhaps we are going through very dark moments sa ating love life, sa ating finances, perhaps sa ating pong health, sa ating spiritual life, or perhaps yung iba po sa atin, napalayo ka sa ating Panginoon, may mabigat kang pinagdadaanan. Paano tayo makakalakad sa pinakamadilim na season ng buhay nang hindi po nawawala sa tamang landas?
Mga kapatid, normal po na kung minsan dadaan po talaga tayo sa madidilim na yugto ng ating buhay. Pero ang tanong, ano yung sekreto? Ano yung kinakailangan natin gawin coming from the verses that we are about to read na hindi po tayo mawawala sa tamang landas? If you have your Bibles with you, I want you to open with me sa Isaiah chapter 50 verses 10 through 11. And babasahin ko po yan sa New Living Translation. Sabi po ng verse 10, "Who among you fears the Lord and obeys His servant? If you are walking in darkness without a ray of light, trust in the Lord and rely on your word." Verse 11, "But watch out, you who live in your own light, and warm yourselves by your own fires. This is the reward you will receive from me. You will soon fall down in great torment." Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang banal at makapangyarihang salita. It was written by the prophet Isaiah. At ito pong darkness po na pinag-uusapan natin ngayon ay hindi po palaging resulta ng kasalanan. Let me just repeat it. The darkness here is not always the result of sin. Sa Isaiah chapter 50 po, mayroon pong isang nakakagulat na katotohanan. Shocking truth po ito. May mga taong natatakot sa Diyos, may mga taong sumusunod sa kanyang voice, pero dumadaan pa rin po sa matinding kadiliman. Ano po ang ibig sabihin nito? What I'm trying to point is this, hindi po lahat ng darkness ay bunga ng disobedience. Meron po mga darkness tayong pinagdadaanan ngayon sa yugto ng ating buhay because of your disobedience. But let me tell you this, may mga darkness po tayong pinagdadaanan sa buhay na hindi po produkto ng disobedience, but as a matter of fact, produkto po ng obedience. Minsan po yung darkness ay classroom po ng Diyos. Catch this. Minsan po, I want you to understand na ang darkness po na pinagdadaanan natin ay classroom ng Diyos. Minsan classroom po ito ng Diyos para palalimin ang ating pananampalataya. Sabi ni John of the Cross, "The dark night of the soul is God's way of emptying us of ourselves so He can fill us with Himself." Napakaganda po niyan. So the million-dollar question na ating pong sasagutin sa umaga, tanghali, gabi, depende anong oras at sa panig po kayo nakakapanood. I hope na mag-enjoy po kayo sa ating pong message for tonight. How can we walk through life's darkest nights without losing our way? Paano ako lumakad sa pinakamadilim na yugto ng buhay ko na hindi ako nawawala sa tamang landas? Sasagutin ito ni Isaiah sa pamamagitan ng tatlong malinaw, clear, simple, clear, and madali pong maunawaan na principle. Samahan niyo po ako. Sabi po ng verse 10, "Who among you fears the Lord and obeys the voice of His servants?" Isaiah chapter 50, verses 10a. Sabi po yan sa ESV. "Who among you fears the Lord and obeys the voice of His servants?" Number one, how can we walk through life's darkest nights without losing our way? Number one, fear God. I want you to type that in the chat. Fear God. Now, ang salita pong fear, galing po sa salitang Hebrew na yare, na ang ibig sabihin ay reverential awe, deep respect, covenant loyalty, worshipful obedience. Mga kapatid, napakaganda po ng meaning na ito. Reverential awe, deep respect, covenant loyalty, worshipful obedience. Hindi ito simpleng pong takot lamang sa Diyos na parang natatakot ka na, ay, may aswang, ay, may multo, ay, may kapre. Hindi po yan yung simpleng ganyan na takot lang sa multo. Ito ay nangangahulugan. What does it mean? Ito po ay reverential awe, malalim na paggalang, covenant loyalty, pusong handang sumunod sa Diyos. Kaya mapapansin natin na ang taong inilalarawan ni Isaiah dito, pakinggan nyo maigi, mapapansin natin na ang taong inilalarawan ni Isaiah dito ay taong may takot sa Diyos, fear, sumusunod sa Diyos, may obedience, pero dumadaan pa rin sa matinding kadiliman. Yung salita pong, yung word po na walks dyan, galing po yan sa salitang Hebrew na halak, na ang picture po nito ay continual lifestyle. Pagpapatuloy sa kanyang lifestyle. Ang salita pong ito ay tumutukoy po sa tuloy-tuloy na pamumuhay. Hindi ito pansamantalang problema lamang po. Yung darkness po dyan, yung Hebrew word po niyan ay hoshek, na ang ibig sabihin ay seasons of confusion, moment na pagkakalito, grief, uncertainty, and divine silence. Ang salita pong darkness dyan, ibig sabihin po niyan, uulitin ko, confusion, grief, uncertainty, season na parang tahimik ang Diyos. Etong season na ito,
o ito pong moment na ito pong biblical truth na ito ay nagtuturo po ng mga importanteng katotohanan. Pakinggan nyo maigi. Hindi lahat ng dark season ay punishment. Let that sink in for a while. Hindi lahat ng pinagdadaanan nating madilim na yugto ng ating buhay ngayon ay parusa ng Diyos. Sometimes, ito po ay tinatawag nating divine preparation. Why? Because by this time, the people of Israel were being prepared by God. Yes, dadaan sila sa ganitong klaseng mga pagsubok, pero dinadaan sila ni Lord dito para lalo silang matutong sumunod sa Diyos, para lalo silang magtiwala sa ating Panginoon, para lalo silang maging kawangis na kung ano yung gusto ni Lord na maging kawangis nila. Ganon din po sa buhay natin. Naalala ko po si Job, he feared God. Joseph, the dreamer, he feared God. Even David feared God. Jesus himself entered darkness at Calvary. Listen to this very carefully. Darkness does not always indicate God's absence. Hindi porkit may madilim na yugto kang pinagdadaanan, ang ibig sabihin nun ay absent ng ating Panginoon. Sometimes it reveals His hidden work. Ang kadiliman na hindi laging tanda na iniwan ka ng ating Panginoon. Minsan, ito yung lugar kung saan siya ay, ang ganda nito, pakinggan nyo maigi, na kung saan siya ay pinakamasidhing kumikilos. Sabi po ni Oswald Chambers, faith never knows where it is being led, but it loves and knows the one who is leading. Ang pananampalataya po, hindi natin minsan alam kung saan tayo dadalhin nito. Pero ang importante, mahal natin at kilala natin kung sino ang naglilid. Tanungin kita, gaano mo kakilala ang ating Panginoon? Pangalawa, gaano mo kamahal ang ating Panginoon? Ganon ka-importante ang takot natin sa ating Panginoon. The fear of God keep us steady. Kung may takot ka sa Diyos, maniwala kayo, kung may takot ka sa Diyos, hindi ka magko-compromise sa conviction mo. Kung may takot ka sa Diyos, mamumuhay ka na may purpose. Kung may takot ka sa Diyos, reverential fear ito ay hindi ito yung pangmultong takot. Kung may takot ka sa Diyos, hindi ka mangungopya, hindi ka mandaraya, hindi ka mambababae, hindi ka manlalalaki. Kung may takot ka sa Diyos, kahit may matindi kang pinagdadaanan, patuloy ka, pakinggan maigi, patuloy kang susunod sa ating Panginoon. Kung may takot ka sa Diyos, patuloy kang sasamba sa ating Panginoon. Kung may takot ka sa Diyos, patuloy kang magsuserve sa ating Panginoon. Kung may takot ka sa Diyos, patuloy kang mananalangin sa ating Panginoon Diyos. Hindi nababago ang utos ng ating Panginoon dahil hindi nagbabago ang utos ng ating Diyos kahit nababago ang situation natin. Perhaps biglang nagbago ang situation mo, biglang nalugi ang negosyo mo, biglang kang nawalan ng trabaho. Listen to this very carefully. Your circumstances may become confusing. Maaring nalilito ka, why does this happening to me? Bakit nangyayari ito? Lord, sumusunod naman ako. But God's commands remain clear. Obedience is never suspended because circumstances become difficult. Ang pagsunod hindi na sususpinde dahil lamang yung mga pinagdadaanan natin ay nagiging mahirap. Sumunod ka sa Diyos kahit nahihirapan ka. Sumamba ka sa Diyos kahit nahihirapan ka. Magbigay ka sa Panginoon kahit nahihirapan ka. Mag-serve ka, manalangin ka kahit nahihirapan ka. Ang obedience ay hindi dapat nakadepende sa feelings natin. Listen to this very carefully. The safest person in the dark place is the one who fears God. Ang pinaka-safe na tao sa gitna ng dilim ay yung taong may takot sa ating Panginoon. Now, the fear of God keeps us moving. Yung takot sa Diyos, ito yung nagtumutulong sa atin para patuloy na kumilos doon sa direksyon na kung saan pinapalakaran sa atin ng ating Panginoon. But what do we do when we cannot see the next step? Ano gagawin natin kung hindi natin nakikita yung next step? Ang dilim nga eh. Isaiah answers. Sabi ng verse 10b ng Isaiah chapter 50 pa rin. Verse 10b. Sabi ng verse 10b, let him who walks in darkness and has no light trust in the name of the Lord and rely on His God. Ano po yung una? How can we walk through life's darkest nights without losing our way? Number one, fear God. Matakot ka sa Diyos. Pangalawa, faith in God. Can you type that in the chat? Faith in God. Dalawang napakagandang salita na ginamit ni Isaiah. He uses two beautiful verbs. Verbs.
Yung salita pong trust, it is an action word. Batha, ang ibig sabihin po niyan sa Hebrew, to lean your whole weight upon someone. Yung kabigatan mo, nasubukan niyo na ba yun? Yung nahihiya kang, yung kumandong ka dati sa minamahal mo o sa nanay mo na nahihiya kang ilagay yung full weight mo kasi alam mong mahirapan siya. But this time, sabi ng bata, yung Hebrew word niyan, to lean your whole weight upon someone. Yung buong bigat mo ilagay mo sa kanya kasi kaya niyang ikaw buhatin. Literal itong nangangahulugang ibigay mo ang buong bigat na buhay, ng buhay mo sa Diyos. Parang pag upo mo sa isang matibay na upuan, nasubukan niyo ba yon? Pagka alam niyong pilay yung isang upuan, di ba, apat yung paa niyan, hindi ka umuupo ng todo, pero pag alam mong matibay, talagang relax ka pa. Hindi mo sinusubukan kung kakayanin ito. Buo ang pagtitiwala mo kasi alam mong matibay ito. Ganun ang tunay na faith. Pagkatapos sinabi ni Isaiah, rely. Pakitype sa comment section, rely. Yung salita pong rely, gaaling po sa Hebrew word na saan. To support oneself, to lean upon, to rest one's strength. Ibig sabihin, sumandal, umasa, suportahan ng sarili sa iba. Uy, ganda nito, mapapansin natin yung progression. Trust ay inward confidence. Catch this. Ang trust ay inward confidence. Ang pagre-rely, pagsandal, ay outward dependence. Pagkatapos sinabi ni Isaiah, the name of the Lord, yung Hebrew word, the Hebrew mindset, God's name represents His revealed character. Capital letter L, capital letter O, capital letter R, capital letter D. Ito yung kanyang faithfulness, yung holiness, yung goodness, yung covenant love. Mga kapatid, pwedeng magpabago-bago yung feelings at circumstances na pinagdadaanan natin. Pero ang karakter ng Diyos, hindi siya nagbabago. One of the attribute or nature, if you're going to study yung theology, o perhaps yung iba sa atin, inaral na natin yung tinatawag nating paterology. Now, pakinggan nyo maigi ito. Isa sa mga attribute ni Lord, meron po siyang ah, omnipresent, all-knowing, love, faithful. Pero isa sa mga magandang character ng ating Panginoon ay immutable. Kung kaya nyo pong i-type yan, yung spelling yan, immutable. Fancy word lang yung immutability o immutable for the word unchanging. Hindi po nagbabago ang ating Panginoon. Pwedeng mabago ang kultura, ang batas ng tao, pero hindi po nagbabago ang ating Panginoon. When you cannot trace God's hand, trust God's heart. Kung hindi mo matrace, hindi mo makita yung kamay ni Lord sa mga pinagdadaanan mo, pagkatiwalaan mo ang kanyang puso. Why? Because our God, one of the characteristics, one of the nature, attribute, ano pa, ng ating Panginoon is unchanging. Sabi ni Corrie ten Boom, never be afraid to trust an unknown future to a known God. Huwag kang matakot na ipagkatiwala yung hindi mo siguradong hinaharap sa isang kilalang Diyos. Kaya napaka-importante na makilala mo ang ating Panginoon. Our God, we are not just Christians dahil meron tayong religion. Hindi masama ang relihiyon, lalong-lalo na yung ultimate na katotohanan natin, yung Christianity. That's the one true religion. But what makes us different from other religion is this: we have a relational God. Sabi ni Charles Spurgeon, God is too big to be unkind and too wise to be mistaken. Faith is not believing that God will do what I want. Let me just repeat it. Faith is not believing that God will do what I want. Hindi ito pinaniniwala ang gagawin ng Diyos ang gusto ko. Faith is believing God will do what is right. Ang pananampalataya, hindi ito yung parang gusto ko na dapat ganito. Nagpray na ako na, umatay na ako sa Christian. Umatay na ako ng life group. Dapat bigay na ni Lord. Hindi po genie ang sinasamba ninyo. Hindi po genie ang inyong sinasampalatayanan. King of kings and Lord of lords, the makers of heaven and earth. Faith is believing God will do what is right, not what I want. Listen to this very carefully. Ang pananampalataya ay paniniwala na gagawin ni Lord ang tama, na gagawin ni Lord kung ano yung kinakailangan ko, hindi yung ano yung gusto ko.
When answers don't come, kaya kapag meron po tayong mga panalangin na tila baga hindi sinasagot ng ating Panginoon, magtiwala ka sa karakter niya, huwag sa emotions mo, huwag sa fears mo, huwag sa opinion sa social media, sandalan mo ng buo ang ating Panginoon. Lean your entire life upon Him. Sabi po ng Proverbs chapter 3 verses 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Marahil hindi mo maintindihan yung nangyari sa buhay mo ngayon. Bakit ikaw nagkasakit? Bakit ikaw yung ganito? Bakit? Ang dami mong bakit. Pero maaari mong pagkatiwalaan ang pangako ng ating Panginoon. Listen to this very carefully. Faith does not always remove the darkness. Ang pananampalataya, hindi niya laging tinatanggal ang kadiliman. Pero ang pananampalataya, tinuturuan niya tayo kung paanong maglakad sa gitna ng kadiliman. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Nung marinig ko yung expansion, di ako nagdalawang isip. Dahil nasaksihan ko yung pagsisimula ng crossover church. Mula sa isang restaurant, napunta sa garahe, pero dahil sa expansion, nakahanap kami na isang magandang panambahan kung saan equipped na iba't ibang mga gamit para mas maayos yung preaching ng aming pastor. True enough, kasabay ng pagsasaayos ng aming simbahan, pinobide din ng Panginoon yung blessing sa aking buhay. Nawalan ako noon ng trabaho, pero naging faithful ako na sumali sa expansion. Kahit hindi ko alam kung saan ko kukunin yung ibabahagi ko para sa expansion. Kaya pinobide ni Lord yung unang part-time pagkatapos ko mawala ng trabaho. Sumunod, merong uli part-time na hindi ko siya in-applyan, pero God provided it. Na nakatulong yun para itawid naming mag-ina yung aming daily living. Pero apart from material blessings, pinagpapasalamatan ko at mahusay na pagpapala yung buhay ko ngayon dahil sa expansion na aking pagsali. Sa ngayon, ako ay patuloy na ini-equip ni Lord at tinutulungan sa aking spiritual journey. Kaya ito yung best blessing na nakikita ko sa pagsali ko sa expansion. Kasabay ng pag-unlad ng aming panambahan and pag-unlad din sa aking relasyon sa Panginoon. Tunay ang sinabi ng Panginoon na seek ye first the kingdom of God and all these things will be given up to you. At ito po ang aking naranasan sa paglawak sa expansion. Ngayon po, dahil sa expansion, maganda na yung aming panambahan. Kaya, to God be the glory. Ako po si Neng Maneha from Amazing Hope Crossover Campus. Napakaganda ng dalawang point natin. Yung fear God and faith in God. Pero alam niyo po mga minamahal kong kapatid, hindi lahat ay marunong maghintay. Yan. Marami pong mga Christian hindi po marunong maghintay. Naiinip po sila. Kapag ka tumatagal na ang dilim, natatakot na sila, nangangamba na sila, marami ang gumagawa ng sarili po nilang ilaw. At dito po nagbibigay si Isaiah, yung writer nito, ng seryosong babala. Point number 3. Isaiah chapter 50 verses 11a, and sabi, but watch out, you who live in your own light and warm yourselves by your own fires. Nakakatakot yan. Pangatlo, fire without God. Una, fear. Pangalawa, faith. Pangatlo, fire without God. Isaiah shifts from believers who trust to people who manufacture their own solutions. So si Isaiah po, nag-shift po siya mula sa mga mananampalataya na nagtitiwala kay Lord at sa mga taong gumagawa ng sarili nilang ilaw. Meaning, ang basic explanation po nito, gumagawa ng sarili nilang solusyon.
Lumipat ang eksena mula sa taong nagtitiwala sa Diyos papunta sa mga taong gumagawa ng sariling paraan. Kindle, yung English word po na kindle, galing po yan sa salita pong Hebrew na kada, na ang ibig sabihin ay to ignite, to set ablaze. Ibig sabihin magsindi, gumawa ng sariling apoy. Imbis na hintayin yung ilaw ng Lord, sa dark moments ng kanyang buhay, sila yung gumawa ng sarili nilang ilaw. Di ba hindi na kayo nagtataka, ganyan din noong unang panahon? Imbis na antayin nila yung pagbaba ni Moses, ang ginawa nila, and nainip sila, gusto nilang gumawa ng image ng Diyos. Imbis na hintayin ng ilaw, sila ay gumawa ng sarili nilang ilaw. Tinawag din itong spark sa King James Version. Behold, all ye that kindle a fire that compass yourselves about with sparks. Yung Hebrew word po niya ay zikot, ng ibig sabihin ay temporary flashes, pansamantala. Mukhang impressive, pero panandalian lang. Pwede niyo po bang i-type sa comment section, pansamantala? Mga kapatid, dumadaan po tayo kung minsan sa mga yugto ng buhay natin na gumagawa tayo ng pansamantalong solusyon. Artificial fire always fades. Naglalaho. Pero ang apoy po ng ating Panginoon ay hindi. Ang nakakalungkot, ang sarili nating solusyon ang nagiging dahilan ng mas malaking paghihirap. Yung ating pong self-made fire eventually ends in sorrow. Yung pinagkakatiwalaan po nila, the very thing they trusted become the source of their pain. Minsan ganyan din po tayo. Ginagawa nating ilaw. Imbis na si Lord ang pag-asa natin, ang ginagawa natin pera. Imbis na si Lord ang liwanag natin, ang ginagawa natin liwanag ng crash out ng mga crush natin o ng girlfriend, boyfriend natin. Imbis na si Lord ang ginagawa natin kalakasan at security, ang ginagawa natin pera, career, kayamanan, panlupa. Ang artificial light po ay lumiliwanag pansamantala, pero pinalalabo nito ang future. Sabi po ni Warren Wiersbe, impatience is often the enemy of faith. Ano yung mga bagay na pinagpipray mo ngayon na kung minsan nawawalan ka ng pasensya at gumagawa ka na ng sarili mong ilaw, sarili mong solusyon? Sabi ni John Piper, pinaalalahanan po tayo ni Dr. John Piper, God is always doing 10,000 things in your life and you may be aware of only 3. Listen to this very carefully as I end. Self-made solution often create greater suffering than darkness with trying to escape. Maraming self-made solution ang nagdudulot ng mas malaking problema kaysa sa darkness na gusto natin takasan. Kaya, huwag mong i-abandon yung biblical convictions mo. Because you are tired of waiting. Lord, ang tagal mo naman akong sagutin. Lord, ang tagal mo naman pagalingin. Lord, ang tagal mo naman akong i-promote. Lord, ang tagal mo naman dalhin yung si Mr. Right Guy, Mr. Right Guy. Lord, ang tagal mo naman pagalingin. Oh, Lord, ang tagal mo naman sagutin yung aking panalangin. Huwag mong iwan ang conviction mo dahil lang napapagod ka na magantay. Huwag kang mag-compromise dahil feeling mo delayed ang Diyos. Don't manipulate people because God hasn't answered yet. Don't leave God's will for a shortcut. Huwag kang gumawa ng shortcut. Huwag kang gumawa ng Ishmael habang inaantay si Isaiah. 'Di ba si Abraham? Huwag kang gumawa ng Ishmael habang inaantay mo yung Isaiah mo. Mas mabuting mabagal kang lumakad kasama ang Diyos kaysa mabilis na tumatakbo na wala naman ang ating Panginoon. As I end, mga kapatid, imaginein mo, nag-hiking kayo ng mga kaibigan mo sa kalagitnaan ng gabi. Biglang namatay yung flashlight mo. May dalawang choices ka. Una, magsindi ka ng tuyong damo para magkaroon agad ng ilaw. O, liliwanag yan sandali. Pero maaaring masunog ang buong bundok. Pangalawa, maghihintay ka sa guide, nakabisado ang daan. Mas matagal, pero mas ligtas. Ganon din po sa ating Christian life. Maraming tao po ang sinusung ang kanilang future dahil hindi nila kayang tiisin ang present darkness. Kapatid, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, gaano man po kabigat, gaano man katindi, gaano ka-challenging, tandaan mo ito, ang silence ng Diyos ay hindi abandonment. Ang darkness ay hindi nangangahulugang wala siyang direksyon o plano para sa iyo. Sometimes, listen to this very carefully, sometimes He turns off the lights. So we will learn to hold His hand
instead of trusting our own eyes. Manalangin po tayo. Kapatid, gusto ko itang tanungin sa mga sandaling ito. Nasaan dark season ka ba ngayon ng buhay mo? Habang ang mata mo ay nakapikit, habang tayo nananalangin. Dark season sa married life mo, sa single life mo, sa ministry, sa finances, sa health, sa emotion, sa depression. Huwag mong i-interpret ang silent ng Diyos bilang absence ng Diyos. Choose to fear God. Manatiling may banal na takot at patuloy na pagsunod sa ating Panginoon regardless kung nasang madilim na yugto ka ng buhay mo ngayon. Faith in God, magtiwala ka kahit hindi mo nakikita ang sagot, and reject every fire without God. Hindi lahat ng solusyon ay galing sa Diyos. Huwag kang gumawa ng shortcut. Huwag kang mag-compromise. Huwag kang gumawa ng mga self-made solutions. Remember, the darkest nights often becomes the birthplace of deepest faith. Ano man ang iyong pinagdadaanan, patuloy kang magtiwala sa Panginoon. At if you come here for the first time and wala kang personal na relationship kay Lord, let me tell you the good news. The good news is this: God loves you. Kaya lang nagkasala ang tao. The bad news is that we have sinned and fall short of His glory. That's according to Romans chapter 3 verse 23. Ang lahat ay nagkasala at kinapos sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kabayaran ng nagagawa nating kasalanan ay kamatayan. Even our good works is not enough for us to earn our salvation, for us to earn our way to heaven. Yan ang sabi ng Isaiah chapter 64 verse 6. Ang solusyon, si Kristo. Siya ang pinadala ng ating Ama. For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but will have an everlasting life. Jesus is the solution sa kasalanan mo. Si Jesus ang solution sa depression mo. Si Jesus ang solution sa pinagdadaanan mo ngayon. God is the answer. Jesus is the answer. At kung ikaw yon, sabi mo lang, Lord, I admit that I'm a sinner. I repent of my sins and I am starting today, I am putting my faith in you. Lord, tulungan niyo po ako. Kung totoo itong pagsisisi ko, Lord, tulungan niyo po ako magbago. Padala niyo po ako ng mga taong tutulong sa akin. Help me find a Bible-believing church. Help me find a life group. Help me find a pastor, a life group leader. At kung ikaw naman matagal ng Christian, I pray for restoration. I pray for provision. Gaano man kadilim ang yugto ng buhay na pinagdadaanan mo, dalangin ko ang pagkilos ng Diyos at pagtitiwala mo sa ating Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat ng pinagpala ng Diyos ay magta-type ng Amen and Amen. Come on, type na rin the chat, Amen. And after that, i-type nyo rin po sa comment section, I am blessed. Come on. At paulanin po natin ng heart reactions yung ating pong live ngayon. If you have been blessed by this message, by this ministry, ang encouragement ko po sa inyo, please, i-share nyo po ito sa inyo po mga kakilala or itag nyo po sila. Napakaganda po ng mensahe po nating ito. I hope na na-enlighten kayo, na-encourage kayo, na-rebuke kayo, na-revive po ang inyo pong spiritual life. This has been Pastor Paul Baligos of Amazing Crossover Campus. See you again next Sunday for our napakagandang message sa ating pong July series entitled Dark Nights. God bless you. Mahal po kayo ng ating Panginoon.